Normally, pag dumarating kayo sa isang bansa, mahigit isang oras lang, dikit na agad kayo sa puerto. Pero merong mga lugar na kailangan nyo patong dayuhin papasok sa loob. Ito ang tinatawag na channeling, na kung minsan ay inaabot ng 12 oras. Sa case namin, sa New Orleans, ang 12 oras na yun ay inaabot ng isang linggo. At ang pinaka-challenging na part sa buong biyahe na yun ay ang panahon. Dahil kailangan namin panatilihing tuyo ang bodega sa gitna ng lamig, ulan, at fog, or hindi nila itutuloy ang loading. At kung minsan kahit sobra na yung effort nyo, hindi laging happy ang ending. Sarado na uno, Tat? Okay, okay. Delikado pala 5 nito. Agan, priority muna natin to. Para mo muna yan. Expected across the area. We have a high likelihood of seeing severe weather later this morning throughout the early afternoon. Pagkaangkla namin, ramdam ko agad ang pwedeng gawin ng panahon dito sa mga bodega. Sunod-sunod ang forecast ng ulan at papalit-palit lagi ang klima ng ilog na to, kaya hindi pa pwedeng magkumpiyansa. Nandito na kami sa Anchorage area sa loob ng Mississippi River. So ngayon naghihintay na kami ng surveyor na aakyat para i-check yung bodega namin kung pasado kami o hindi. Kadalasan isang surveyor lang tumitingin at nag-a-approve ng mga bodega. Pero dahil sobrang sensitive sa tubig ng kargada namin, gusto nilang manigurado. Isang surveyor sa puerto at isang surveyor dito. Nagkakarga kami ngayon ng mais. So bukas na yon, kaya nirarush namin ang linis yung bodega. Halos 24 hours na kaming gising lahat. Malalaman natin bukas kung papasa kami. 5 gabi kami nagpuyat, naglinis at nagpatuyo dito sa loob para lang sa araw na to. Grabe yung kaba kanina, sobrang daming inspector yung sumampa. At sa awa ng Diyos, pumasa yung bodega, hindi na sa akin yung pagod namin. Dahil kung hindi, maaaring bumalik kami ulit sa labas, tapos maglilinis kami. Yun ang puyatan talaga. Prospect namin sa around 1 week pa kami dito sa Anchorage. May mga katabing barko kami. Ito yung pilahan ang laging pwesto sa puerto. Pero pag nagkataon na nabasahan kayo ng bodega o hindi kayo ready nang tinawagan kayo, ibabalik kayo sa likod ng listahan. Nagbe-maintenance kami ng barko kung ano pwede namin gawin dito. Kasi ito na isa sa mga chance na pwede namin magawa tong ganito. Maintenance ang isa sa pinaka-productive na pwede namin gawin habang naghihintay ng pila. Lalo na pag ganito kakalmado ang tubig. Guys, sila lang gamit ngayon kasi aakyat si Jan sa taas ng crane. Working aloft ang isa sa pinaka-delikadong trabaho dito sa barko. Andun yun sa taas ng crane si Batang, guys, at nangangatok. Pipinturahan natin yung crane ngayon. Pero kailangan gawin dahil sa biyahe namin, bihira lang na tumigil ang barko ng ganito katagal sa ganito kagandang panahon. Ang ganda na bigla naman agad nabate. So 5 days na kami dito sa Anchorage, dito sa New Orleans. Nasa gitna kami ng fog ngayon. Wala kang makita sa paligid. Para kang nasa movie. Ito itsura nito. Ayan. Eto naman yung barkong nasa likod namin. Kung makikita nyo, ayan na. Yung palo na lang yung nakikita sa kanya. Super fog ang tawag ng mga lokal sa ganito kakapal na hamog. Nangyayari to dahil sa mainit na hangin galing sa dagat na dumadaan sa itaas ng malamig na tubig. Dagdag pa dito ang marsh at kakahuyan na nakapaligid sa ilog kaya umaabot sa extreme ang kapal. So, ang malaking challenge dito, paano namin na mapapanatiling dry yung bodega namin. Kasi, although nakapasa na kami sa inspection ng surveyor, sabi niya pagdating sa puerto, pagbasa yung bodega namin, papalisin kami. Hindi itutuloy yung loading. So, yun yung parang medyo inaalala ko dito. Nandyan ang risk na pwede magkahamog ang loob ng bodega kahit hindi binubuksan. Kaya kailangan namin laging i-monitor ang temperature. Pero bukod doon, ba't di muna natin enjoyin ang view? Kakaisip natin sa mga problema kung minsan take for granted natin yung mga magagandang bagay na kagaya nito. Kailan ka ba huling nakakita ng ganito kagandang umaga? Pagkababa ng fog, nag-resume na ulit ang transit sa ilog. Iba't ibang barko ang dumaan pero ang pinakaagaw pansin ay ang mga cruise ship ng Carnival. Iba-iba ang experiences sa mga crew na nakausap ko dito. Balita ko halos wala daw pahinga ang mga nagtatrabaho dito sa dining. May mga nakausap naman akong crew sa deck na ni minsan daw ay hindi sila pinagpawisan. Sarap naman magtrabaho dyan kung ganun. Para kang nasa isang panaginip. Pero bigla akong nagising. Oras na pala para umalis. So dito na kami ngayon sa proa. Naghihintay kami ng tawag ni Kapitan para pumunot na ng angkla. Si Maestro tsaka si Lance kumain lang muna ngayon. At dalawa kami ni Tatsuki dito.
Palitan lang ng kain. Matapos ang isang subo, nandito na. Sir, kuha na pa lang ng pinggan. Akin, nakasubo na ko. Hindi nagtagal binunot na namin ang angkla at makalipas ang mahigit isang linggo ay tumakbo na ang barko namin papasok sa kaloob-looban pa ng ilog. So may pilot na kami ngayon, tatabo kami ng 7 hours papunta sa Grandview Anchorage. Pero kung makita nyo, yung dinadaanan ng barko namin, medyo parang residential area siya ng Mississippi River. Nasa tabi lang ng ilog yung mga bahay, gaganda. Kalahati ng biyahe sa ilog, dito mo makikita ang mga bahay sa gilid. Ilang oras pa at bubungad naman sa'yo ang syudad. So dito kami sa forward, naka-standby kami in case magkaroon ng problema, makapag-drop anchor kami. Kasama ko dito si Mestro at si Lance. Mada kami dito sa ilalim ng bridge ng Mississippi River. Ayan. Ever since bumagsak ang bridge sa Baltimore, sa tingin ko ay nagkaroon to ng epekto psychologically sa mga marino. Ngayon, sa tuwing dumadaan kami sa ilalim ng kahit saang tulay, alerto kami sa mga pwedeng mangyari. Pero pagkalagpas naman, balik ulit kami sa sightseeing. Ayun, mamaya-maya dadaanan natin yung stadium ng New Orleans Pelicans. Yun ang stadium ng Pelicans. Maraming gustong magseaman dahil sa idea na makalibot sa iba't ibang bansa. Pero marami ding seaman na nagsasabi na hindi daw yung totoo. Dahil most of the time, ang gagawin mo sa barko ay magtrabaho. Alas 10 na kasi ngayon. Kuha mo na si Bibi ng kape. Na tingin ko naman ay may katotohanan. So nandito muna ako sa loob ng forecastle. Tago muna, sobrang lamig sa labas. So meron pa kami mga isang oras bago maglaglag ng angkla. Saan ka, Bi? Si Bi. What's up, guys? Tatsuki, makabaluktot na. Dahil hindi sosi ang buhay dito sa barko, dapat handa kang gumapang at bumaluktot pag maiksi ang kumot. Dati sa tanda ko nung bata ako, dinidiscriminate ako nung mga kasamahan niya bang seaman. Huwag ka na mag-seaman. Ganito ang buhay sa barko. Ganyan. Sabi parang, wag ko ba ituloy yung pagsisiman ko? Sabi ko, wala. Passion ko to. Bakit ka nagseaman? Dati sa Baywalk ba namin, merong barko na daan-daan ba sabi, parang na-amaze ako. Nakarinig ako ng mga seaman, ganyan. Doon na nagsimula, sir, yung tapos makalibot. Pero yung iba, passion ka, sir. Gusto mo maging ganito, ganyan. Gusto mo maging official, so kailaban lang. May Nutella na yan. Ayos talaga. Bawat marino ay may iba't ibang anggulo sa kanya-kanya nilang karanasan. Iba't iba tayo ng kwento dahil iba't iba tayo na napuntahan. Ganyan kaganda ng serbisyo dito. Serbisyong natural. Be, love you, be. Pero meron akong good news. Ang idea na makalibot sa iba't ibang parte ng mundo habang kumikita ng pera ay totoo. Guys, I'm here in New Orleans. Tao, lapit ang Walmart. Bili ka ng sapatos and zero. Pero nasa iyo ang desisyon kung saang anggulo mo to titignan. Dahil merong bad side at good side. Hindi lang sa pagbabarko pero in general sa buhay ng tao. At ikaw ang magdidesisyon kung alin sa dalawa ang mas bibigyan mo ng importansya. Parang lamig. Temperature natin is 13 degrees. Sana matapos agad. Binaybay namin ang lamig hanggang makarating sa dulo. Kung saan bumungad sa amin ang industrial side ng ilog. Dumikit kami sa puerto at nag-umpisa ang survey. So ngayon nag-open kami ng hatch cover para ma-check ng USDA kung pwede na yung loadingan. Naka-check lang namin toyo naman. So i-start na kami ngayon. Pinapwesto na ng tropa natin yung conveyor. Dapat tuyo ang bodega bago hulugan ng kargada. At merong surveyor na titingin bago kayo makapag-umpisa. Open ang bodega para sa inspection at ayon sa forecast, walang ulan. Pero 5 minutes bago siya dumating. Sarado na uno, Tat? Okay. Delikado pala 5 nito. Agan, priority muna natin to. Para mo muna yan. Wala sa forecast pero may itim na ulap na dumaan ang nagbagsak ng 15 minutes na ulan. At nabasa ang ilang bodega. At ganon-ganon lang ang lahat ng pinaghirapan namin ay parang nasayang. So yung barko namin ay merong 5 bodega. Nang bumuhos yung ulan, 2 lang yung pwede namin pagsabayin sa pagsara. So hindi talaga may iwasan na mabasa yung iba. Kinausap ko yung surveyor at sabi niya kahit anong mangyari hindi siya papayag na kargahan yung mga basang bodega. Normally ang ibig sabihin nun ay ipupull out yung barko para magpatuyo kayo. Pero dahil maaga naming naagapan, 3 sa 5 bodega ang nakaligtas. So sabi ko,
Bakit hindi na lang tayo mag-umpisa dun sa mga nakaligtas na bodega habang pinapatuyo namin yung basa? At ang sabi niya, bakit hindi? Hindi mo maiiwasan na magkamali. Dahil gano'n naman talaga ang buhay. Sabi nga nila, shit happens. Pero lagi mong tatandaan na ang pinakamatibay na bakal ay hinubog sa pinakamainit na apoy. Ang bawat pagsubok na nararanasan mo ay ang bumubuo ng sarili mo. Good morning! Ganito ang umaga dito sa barko na naglo-loading ng soybean. Dalawang bodega na yung natapos sa amin. Kaya i-check natin kung ano itsura niya. Partially natapos yung loading namin ng 3 bodega. Kailangan maganda yung pagkakamate. Nakakapagod tong puwerton to. Alas 7:30 na. Hindi ka makakapili dahil ito isang malaking palabunutan. Lalaruin mo kung anong baraha ang ibibigay sa'yo. Alas 5:30 ngayon dito ng madaling araw. Malamig. 48 hours na akong gising simula nang dumating kami. Bago namin isara yung bodega, naglilinis muna kami dito sa may gilid para hindi mabarahan pag nasara. After isang oras, alis na rin kami. Arya gan! Arya! Let's go! Spring line forward! Dahil ang buhay ay hindi kung papaano ka iiwas sa bagyo, kundi kung papaano mo matututunan ang sumayaw sa ulan.